1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 6, 37, 38, 39, 40, 1, 42, 43, 44, 45, 46, 7, 48, 49, 50, 51, 52, 3, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 6, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29, 1, 2, 3, 34, 35, 6, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 3, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 150,000. Hello, welcome back po sa ating channel at syempre maraming salamat po sa ating mga subscribers at sa mga hindi pa po nakasubscribe, huwag nyo po nga kalilimutan na pindutin ang subscribe button at ang bell icon na rin para manonotify po kayo kung may bago tayong upload na video. So guys, samahan nyo ako, meron na naman tayong pag-uusapan dito tungkol dito sa ating isang subscriber na nag-post dito sa ating Facebook group. So meron siyang mga reklamo dito tungkol sa Marina. Pero bago yan po, dito sa ating YouTube channel, marami tayong videos na na-upload dito. So browse nyo lang po dito sa ating video section at baka sakaling meron kayong makuha dito o meron kayong matutunan. So guys, punta na tayo sa ating topic at tungkol po ito sa ating isang member ng ating group dito sa Seamen's Club Online Tambayan. So kung hindi pa po kayo naka-join dito, mag-join kayo dito sa ating Facebook group. Hanapin nyo lang po yung Seamen's Club Online Tambayan. So madami po ditong nagpo-post ng mga kanilang mga hiring, yung mga vacancy nila ng iba't ibang mga agency or company dito sa Pilipinas. So yan, makikita nyo lahat dito ng mga agency. So punta na tayo sa ating topic. Hanapin natin yung reklamo ng isa nating kabaro. So hindi na natin babanggitin yung pangalan niya. Babasahin lang natin yung kanyang reklamo dito. So yun, nirereklamo niya yung Marina. So ito babasahin ko. Sabi niya, nakakatamad ng mag-seaman ngayon. Isa akong seaman at ganun na rin ang tatay ko. 3 taon na akong nag-aral ng college ng kursong Bachelor of Science in Marine Transportation. So yan po yung BSMT. Dati akala ko masaya magbarko dahil makakarating ako sa iba't ibang bansa, pero hindi pala ganun kadali dahil sa sobrang laki ng gastos sa mga trainings. Malayo ka na nga sa pamilya mo, tapos lahat ng kinikita mo ay mapupunta lang sa mga trainings. Sa sobrang dami at laganap ng korupsyon ng aming ahensya, yon tinukoy niya dito yung Marina, malalim at maugat na. Ito ang mga training at presyo bago ka maging isang seaman at makasakay. So yon, nilagay niya dito yung mga presyo ng mga training bago ka daw makasakay ng barko. So yung basic training 8,800, advanced training 16,000, kasama na dito yung firefighting, first aid, fast rescue boat, at saka yung
survival craft and rescue boat. So yung SDSD naging 5,500 na. So yung nirereklamo niya, nagdoble daw yung presyo ng mga trainings. So yung dating ito, sobra-sobra na ito, halos ang itinaas nito is times 5. Dati daw siya 800, kung hindi ako nagkakamali, naging 5,500 na yung SDSD. Tapos ito yung safety for passenger vessel, 1,800 to 2,500. And crowd, 1,800 to 2,500. And yung crisis management, 1,800 to 2,500 din. So yung MARPOL, 1,500 to 2,500. At saka yung basic training for chemical tanker, 4,500. So yun, hindi ko nababasahin lahat dahil medyo mahaba po ito. Sinasabi niya din lahat dito na nagdoble nga yung presyo ng mga training. So yun, at dito daw sa COP, bakit daw kailangan pa ng medical? So may point naman po si sir, at tama naman talaga yung mga sinabi niya. At ito, ang dami pa niya dito na mga nirireklamo. At may mga nag-comment din dito, yung mga kabaro natin, kung ano-ano din yung mga opinion nila. So bigyan lamang po natin ng konting opinion din o yung masasabi natin tungkol dito. So kung isa ka pong seaman na nagpaplano ka mag-seaman at mababasa mo itong mga ganitong post, kung may pangarap ka o nangangarap ka na maging seaman, maging officer o maging kapitan, at mababasa mo yung mga ganitong post, medyo mawawalan ka rin ng gana kapag nakakita ka ng ganitong post. So makakapag-isip ka rin, magdadalawang isip ka rin kung itutuloy mo yung pangarap mo na maging seaman. Dahil nga may nakalagay pa siya dito na parang dinidiscourage niya yung mga gustong mag-seaman. So hanapin natin yung part na yon. Sana daw sa mga gustong mag-seaman, ito, kaya payo ko sa mga gustong maging seaman o marino, kung ako sa inyo, wag na lang. Habang maaga pa, ay pumili na lang kayo ng ibang kurso yon. So malinaw po na dinidiscourage niya yung mga may gusto o nagbabalak mag-seaman. Ang masasabi ko lang po dito, kung isa kang nangangarap nga na gustong mag-seaman, medyo madi-discourage ka nga kapag nakabasa ka nito. Pero dun po sa unang part ng video ko kanina, nakita nyo po na nagbilang ako ng pera. So related po dito yon, kaya ako nagpakita ng pera. Hindi para ipagyabang sa inyo na may pera ako, dahil wala naman po talaga akong ipagyayabang sa inyo, dahil hindi naman po sa akin yung pera na yon. So hiniram ko lang po yung pera para ipakita sa inyo at ma-encourage ko naman kayo. So kung kayo po ay nangangarap pa mag-seaman, so pag-isipan nyo din ho, pag nakabasa kayo ng mga ganito, wag ho kayong mawala ng pag-asa, wag ho kayong ma-discourage. At sinasabi ko po sa inyo na yung corruption dito sa atin, mahirap na po yung mawala. Hindi na mawawala yan. Kahit sinong presidente pa yung umupo, kahit doble kagaling pa ni President Duterte, mahihirapan na po mawala ang corruption dito sa atin. Parang naging kultura na po yan. So ayun, gusto ko lang ipaalam sa inyo na huwag kayong madi-discourage. So yung binilang ko po kaninang pera is nagkakahalaga ng 150,000 pesos. Nasa $3,000 po yun. So ang gusto ko pong iparating sa inyo ay lahat po ng nagastos nyo dito, itong mga trainees na yan, kung gaano man yan kamahal, kung kayo po ay desidido or talagang determinado kayo na maging seaman, nangangarap kayo maging officer o maging kapitan, maging chief engineer, kung sa engine man kayo, so lahat po ng training na gagastusin nyo dito ay mako-cover po yan o mababawi nyo po yan sa unang buwan ng inyong mga sahod. So yung 150,000 po na yon ay sweldo po yun ng isang third officer or ng isang fourth engineer. Kung unang akto mo po sa pagiging officer, nag-exam ka, nakabasa ka at naka-akto ka, unang akto mo po ng pagiging officer, kumbaga unang step mo yon sa pagiging opisyal, pwede ka pong
makatanggap or makasweldo ng 150,000 monthly. So, sa una o 2 buwan, kung malaki yung naging utang mo sa mga trainings, unang utang ka man, so mababawi mo po yun sa una hanggang 2 buwan sa 150,000 po o $3,000. So, ang sweldo po ng third officer ngayon, lalo na dun sa kagaya namin sa tanker, is nagre-range po siya ng about $3,000 to $3,800. So, depende po yan sa mga barko na sasakyan nyo. So, ini-encourage ko po kayo na wag nyo pong tigilan na mangarap. So, kung gusto nyo talaga na maging seaman, so ituloy nyo at maaari nyo namang mabawi lahat ng nagastos nyo dito. So, imagine 150,000 itong mga training na ito is lalo na po kung magiging mapopromote kayo, second mate, chief officer hanggang sa kapitan. Imagine po yung sweldo ng kapitan is halos kalahating milyon na po monthly, 500,000 pesos na po ang salary ng isang kapitan or ng isang chief engineer. More or less po yun, depende sa type ng barko na sasakyan mo. So, yun lang po ang gusto kong iparating sa video na ito. At yung binilang kong pera, hindi para ipagayabang sa inyo, para ma-encourage po kayo na ito pong ating profesyon, mahirap man ito or madami man training, so wala naman pong trabaho na madali bago ka makarating sa posisyon na gusto mo. Siyempre, paghihirapan po natin yan, hindi basta-basta makukuha kahit saan po tayo, kahit anong trabaho, kahit anong profesyon natin, hindi natin na pwedeng basta-basta makuha yan ng wala lang, yung basta-basta lang natin makukuha. Kailangan paghirapan po natin yan. So, maghihirap din lang tayo. So, samantalahin na natin, pagsikapan natin at pagsipagan natin na makuha natin yung gusto natin. So, kumbaga po, dapat maging positive lagi tayo. Kung titingnan mo yung mga ganitong post, talagang madi-discourage ka at mawawalan ka ng gana. Pero kung iisipin mo yung mga positive na mangyayari kung pagsisikapan mo, mababaliwala po yung ganitong mga presyo ng training kung isa ka ng officer o isa ka ng kapitan. Imagine yung yun nga, yung 500,000, itong mga training na ito, parang hindi mo na yan papansinin sa laki ng kikitain mo. So, yun lang po, ginawan ko lang po ng video para maging example lang po sa inyo. At pero yung choice po, nasa inyo pa rin yan. Kung maapektuhan kayo, madi-discourage kayo sa mga ganitong course, nasa inyo po yan. Kayo po ang bibili ng mga course na gusto nyo pagkatapos ng high school. Sana po may natutunan kayo dito sa ating video at i-share nyo na rin sa iba. At thank you po sa inyong lahat and God bless.